Just in, paktay na nabuking ang maitim na baho. DENR Region 7 Delicado Resort Owner bumwelta na. So itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Ayan ha. Bisita kayo sa kanyang channel mga katunay at mag-subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balitang kanyang inilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balitang ating mapapanood ngayon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok? Actually, since September and then we made follow-ups doon sa mga request namin. Wala pa po kaming narinig from them official feedback on the as a follow-through of our investigation in the province. Pero we saw online just this afternoon na nagpadala daw na nag-issue daw sila ng temporary closure order. So that we have to verify because we didn't have that information. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan, Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Po ba ang proseso para po panatilihin po yung ano ba tawag dito? Yung environmental preservation ng Chocolate Hills. Yes. As far as the Chocolate Hills is concerned, it is already declared as a protected area. So it is really under the Department of Environment and Natural Resources. So itong area na to, any development within that area should have an approval from the DENR through the Protected Area Management Board. But we also have to note na before po siya na-declare as a protected area, titled na po itong mga property na to. So, meaning to say, meron pong mga private owners, yes. So, pero, even though may mga private... So, ibig sabihin, may mga titulo na pala yung mga nakapalibot dyan. At private na yung mga nandiyan, may mga owner na sila, no? Kung baga, napayagan na silang bumili ng lupa dyan sa mga property dyan. Aba? Naku private owners na ito, but still, dahil protected area siya, it is really under the government, no? So, under the DENR po siya. So, in this case, itong resort na to, notwithstanding na meron na po siyang private owners, nag-apply po sila ng permit from the DENR through the PAMB. Actually, we have investigated this already on September 2023. Actually, August and September. Kaya nagkaroon ng temporary closure order. Kami on this. Yes, and then so we found out na PAMB, the Protected Area Management Board of the DENR, issued a permit to them approving and endorsing the said construction and development of the resort. Ma'am, sorry po. Do you have the documents with you? Sino po ang pumirma? Sino nag-approve? Sa PAMB. It's PAMB. Of course, the chairperson of the... I have no document in my possession now. It's in the office, no, because I am mobiling to my constituents. But who signed? Who signed? Wala dito, but hindi pa it is one of the findings of the committee when we had investigation last year na they have an endorsement and approval of the PAMB through a resolution. So, dalawang resolution po yun. So, pinayagan yung ganyan? Parang no? Alam na malila sa sarili nila, no? Ilabas na muna natin dito yung resort owner, yung mga nakabili ng mga property diyan sa Bohol, sa Chocolate Hills. Pero yung nilapitan nila, alam nila na talagang bawal diyan na magtayo ng kahit na kahit sabihin na palawakin nyo, gantuhin nyo, pagandahin nyo yan. 'Di ba? Kung ano man ang itatayo nyo. Negosyo po yan. 'Di ba? Maaari pa ding maapektuhan yung Chocolate Hills kasi ang Chocolate Hills, isa yan sa mga attraction din dito sa ating lugar. History na yan. So, dapat yan pangalagaan.
Kung meron kayong payagan dyan na isang resort, 2 resort, 3 resort, sa tingin nyo hanggang dyan lang yan. Maraming negosyante na pwedeng gumaya sa mga yan. Ganyan ang negosyo eh. Kung saan ka kikita, doon ka. Kung saan mo may nakikitang may kumikita, gagaya ka. Maaaring dumami yan. Diba? Maaaring umikot yan. Diba? Dadami yan eh. So kapag dumami yan, sa tingin nyo ba hindi masisira ang Chocolate Hills? Hindi maaapektuhan? Eh baka magtaka ka na lang sa isang araw sa tuktok ng bundok ng Chocolate Hills, may resort na rin dyan. Diba? At saka hindi na ganun siya magiging kaganda pag nakikita mo sa aerial, sa taas. Mas maganda kasi kung makikita mo pa rin puro Chocolate Hills talaga eh. Pero kung makikita mo ngayon, nagpalipad ka ng aerial, no? Sa Chocolate Hills, makikita mo may mga nakatayo na dyan para mga Lego-Lego sa gilid-gilid. Ang sagwa na hindi nakatulad ng dati, yung maganda pa rin para sa akin, yung dati. So kung alam nyong bawal, bakit nyo pipirmahan? Kung alam nyong bawal, bakit nyo sila papayagan? At sasabihin na ganyan, naku, diba? Hindi nyo kasi masasabi pag negosyo is negosyo. Hindi mo masasabing 24/7 pwedeng mabantayan yan o mapanitilihing maganda yan. Yung palibot niya ng Chocolate Hills na yan, yung Chocolate Hills. Mas maganda kung wala talagang nakatayo dyan. No? At mismong Chocolate Hills lang ang nandiyadyaan. So, sa mga negosyante, pwede, yung papuntang Chocolate Hills, bago makarating sa Chocolate Hills, doon sila magtayo ng resort. Diba? Huwag mismo sa Chocolate Hills malapit na malapit. Kitang-kita mo lang parang malapit-lapit na talaga. So, anyway, after our investigation, the province of Bohol, through the Sangguniang Panlalawigan, because of course, it is really the mandate of the Department of Environment and Natural Resources to take appropriate action on the matter. So, kami, sa province, through the Sangguniang Panlalawigan, recommended and requested the DENR to look closely into the matter, and then sa sinabi nila na nag-comply naman daw sa conditions doon sa resolutions nila endorsing and approving the construction and the development of the project. Sinabi namin in one of our recommendations na paki-revise the resolution and the guidelines allowing any development in the area. Kasi of course, we really want to preserve the cultural and the natural resources heritage of Bohol. Dapat talagang ma-preserve yan. No, dapat ganyan nga itsura yung nasa kabila eh. Yung kulay brown na yan. Hindi yung ganito na may swimming pool. Mas maganda siyang tignan yung katulad yan dito sa kabila. Sa kabilang litrato na yan. 'Di ba? Kasi ako nagsasabi, uulitin ko. Kung papayagan yan, kung patuloy pa rin ganyan yan, kapag dumami yan, hindi na magiging maganda yan. Hindi na magiging attractive yan. The Chocolate Hills, and it is only the DENR can issue sa mga permits and sa mga policies on that. Kasi sila nga ang in charge doon sa protected area. Attorney Jenny, sorry po nabanggit niyo po at least meron na pong title yung mga lupa po bago pa ho ng proclamation designating Chocolate Hills as a protected area. Okay. So kung may title po sila, under certain conditions lamang po sila, sabi nyo, pwedeng magtayo ng istruktura under certain conditions. Are you familiar po ba, attorney, with what specific conditions ang maaari pong makapagbigay daan sa pagtatayo ng katulad po niyan na resort? Anong conditions po yan? Alright. So, okay, ganito po yun. Sa protected areas, it should be categorized between multiple use zone and strict use zone. Now, based on our series of investigations and meeting with the DENR, Chocolate Hills daw, yung area daw na yon that is being utilized is multiple use zone. So, may mga conditions based doon sa kanilang resolution na pwede silang mag-develop. Pero, okay, in this case, pwede lang na 20% of the area. So, from the tip of the hill, from the baseline to the tip of the hill lang daw yung pwede po nilang galawin for development. Okay. So that's one of the conditions na nabanggit nila na allowed.
So that's why kami, no, as part of our recommendation, Yes. sinabi namin na dapat you should revise that policy na pwedeng galawin ang yield na 20% because 20%, no, as I've said in the many hearings that we had, 20% is relative, 20% is subjective. Kasi kung mataas ang yield, mataas din yung nagagamit po natin Of course. doon sa Correct. area, no? Oo. So that's why we strongly advise PAMB to revise that guidelines na nag-aalaw po Okay. doon sa In what way? gamit ng area. In what way do you want Yes. it revised, attorney? We want na dun mismo sa area na yon, hindi po siya dapat na may development Okay. na kasi if we start So that zero na development. Zero development ang habol nyo. na doon sa mga hills mismo, Sa no? hills mismo, And okay. then sa flatlands, Ang tama yun. Talaga, wala nang kondisyon-kondisyon. Kasi kung mismo sa hills ka magtatay, nakikita naman natin dikit na talaga eh. 'Di ba? Dapat bawal na yun, labas na yun kahit sabihin mo nasa baba, nandoon ka sa bandang patag, hindi naman sa tuktok. Yun nga eh. Kung maraming nakaikot dyan sa may baba ng hills na yan, ng mga chocolate hills na yan, hindi na ganun magiging kaganda. Kung makikita naman natin dati yung litrato ng chocolate hills eh. Kahit sa baba nun, as maganda talaga. Ngayon, syempre, gusto nyo maglagay ng dagdag attraction pa. No? Mga swimming pool, ganyan. Hindi na maganda yon. Ako na nagsasabi. Kala mo, ano? sa opinion ko lang, ha? Hindi siya magiging maganda. Kung ipapakita natin na gano'n na itsura, para may mga Lego sa gilid-gilid. Oh, dapat ipinapakita natin kung ano yung dati, yun pa rin ngayon. Pero pagagandahin ngayon, aalagaan siya, hindi yung lalagyan ng kung ano-ano. Kasi may posibilidad talaga siyang masira kapag dumami ang nangnegosyo dyan. Eh di kung pinayagan yan at papayagan lahat yan, mas dadami pa yan. Di ba uulitin natin, ang negosyante yan. Kung saan sila kikita, kung alam nilang kikita sila doon, may posibilidad na maggayahan na yan. Hanggang sa dumami ng dumami at pati sa tuktok ng Chocolate Hills, baka magulat ka na lang. May nakatayo na rin dyan. sa flatlands, while we respect the rights of the property owners, dapat din meron ng certain area kung saan sila pwede makadevelop. And Yung at the tamang same time, area, halimbawa, papuntang Chocolate Hills, yung papalapit na sa Chocolate Hills, pwede kang magtayo doon kung meron kang makikitang lupa doon. Dapat ganun. Hindi yung mismo sa Chocolate Hills naman. nila kung what kind of development should be made. No? Ma'am. So, Attorney, pasensya na ha, we're running out of time. But this is one idea that I brought up earlier because government has the power to expropriate, hindi ba? Government has the power to purchase, no? Pwede ho bang bilhin either ng local government ng Bohol or ng national government mismo itong mga titulo mula dito sa mga private ownership, itong mga lupain, ano, if really the sole purpose, no, is to preserve Ang the natural protected landscape. area. Oo, go ahead po. So, ibig sabihin, parang babawiin na lang yung kumbaga, bibili na lang yung mga titulong dyan, binenta dyan. Diba? Yung mga nakabili sila. So, parang bibili na lang nila. Kasi, kung tutusin talaga, kawawa yung mga nagbilihan ng property dyan. Yung pinayagan nilang yan sa Chocolate Hills, kawawa talaga yan. Ang laki ng malulugi sa kanila dyan. Kasi pinayagan sila dyan na bumili ng property dyan. So, hindi na babalik. Kung ibebenta man nila sa iba yan, hindi na parang may bumili dyan. Kasi wala namang mangyayari. Wala namang maitatayo dyan . Diba? Parang wala din. So, mas maganda siguro, yung na lang, yung nagbabawal na lang talaga, yung gobyerno, bili na lang sa kanila. Parang baliktaya na lang sa kanila siguro. Pwede naman yun. Yes, I think the government has the power to do so, but the right agency to answer on that, maybe they have already explored that option before, no? Because as part of their plans, no, for the development, it's really their mandate, no? So maybe sinong right agency? DNR pa rin. DNR pa rin. DNR po talaga pwede pong makapagsagot niyan as to that option. Yes. Okay. Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. Ayan, mga katunay, meron pala talagang titulo yan, no? May mga nakabili dyan talaga. Naku.
Ay nako, kaya sila nagtayo dyan. Pinapayagan talaga nila yan, no, ng mga ano. Dapat sila nakakaalam yan eh. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.